Magandang gabi muli mga pinagpala. So ito nga po yung pangako ko sa inyo na tatalakayin natin. Na ano nga ba ang tunay na dahilan ni Judas kung bakit niya pinagkanulo ang Panginoong Hesus. So bago ko basahin ang aking main verse, magkukwento muna ako. So nice kong liwanagin, nice kong maging malinaw ang paksang ito. Babalik po tayo sa history ng Israel, lalo na sa Old Testament. Ano nga ba ang tunay na dahilan ni Judas? So, bakit niya ipinagkanulo ang Panginoong Hesus? So, balikan po natin. Ilang taon silang sakop ng Babylonia? 70 years silang sakop ng Babylonia. Tapos nilang masakop ng Babylonia, 400 years tahimik ang Panginoong Hesus. Ang Diyos Ama, ang Diyos na si Yahweh. So 400 years, isipin natin po yun, ganong katagal. Hindi po siya nagpadala ng prophets, hindi po siya nagsugo ng kahit sinong tao, kagaya ng nakaraan na gumamit siya ng mga judges upang ipagtanggol ang Israel. Hindi siya tahimik kasi 400 years. So napakatagal. Pero may pangako ang Diyos na may darating na magiging hari ng Israel. At gaya ng pangako niya kay Haring David, magmumula sa kanya ang magiging hari. Ayun po yung pangako niya kay David. Hindi mawawala sa lineage, sa lahi ni David ang magiging hari ng Israel. So, di ba ang Panginoong Hesus galing sa lahi ni Haring David? So, sabihin na lang po ng iba dyan, di ba? Tama nga, tao si Hesus dahil sa lahi ni David. So, maaaring ibang topic po. Ibang topic po yan. Pero dito tayo, focus po tayo dito kay Judas muna. Darating po tayo doon. So, darating ang magiging hari. So, nandito na po tayo sa New Testament. Darating ang magiging hari ng Israel dahil yun po ang prophecy. Pero sakop sila ng Roma. So, mayroong itinalaga ang Roma na hari sa Israel, pero Roma pa rin ang nasusunod. Nasusunod po ba ako? May anointed king ang Roma. Dahil anointed nila, silang mismo nasusunod. So para siyang puppet. Pag may ginawa siyang hindi maganda, hindi nagustuhan ng hari ng Rome, tatanggalin siya at iba na naman. So ang haring yun ay si Herodes. So di ba ito yung pagdating ng Panginoong Hesus? Ang haring si Herodes, di ba't gusto nga pinapatay pa nga niya yung mga sanggol nung sanggol na 2 taon pababa. So dito rin po natin makikita na yung kwento na pinanganak ang Panginoong Hesus at may dumalaw na tatlong magi. Hindi po yun, yung event na yun, hindi po yun isang araw lang or isang gabi lang or 2 gabi. 2 taon po yun. Opo, 2 taon po yun. So, dun lang sa kwento natin. Dun lang sa kwento kasi sa Bible, kasi pinaikli na lang yun. So,
Kaya po ang pinapatay ni Herodes ay 2 taon pababa. Kasi natatandaan niya na yung 3 Magi ay 2 taon, lumipas ang 2 taon. Saka kanya naalala na ganong katagal ang pagdating na magiging hari ng Israel. Ayan po. At hindi napatay. Hindi napatay ang Panginoong Hesus dahil tinago siya sa Egypt. Tapos bumalik siya, tumira sa Galilea dahil yun din ang nakasaad sa prophecy. Sa Galilea siya titira. Tapos eto na, dumating na ang magiging hari. Tapos yung excuse. So ito na po tayo ngayon, 7th natin. Babasahin ko na po yung ating main verse dahil nagkaroon ako ng introduction sa inyo, naikwento ko na yung from Old Testament to New Testament. So ito na po. Inihayag ito. Inihayag ni Jesus ang pagkakanulo sa kanya. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila, tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Nagtinginan ang mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya, kaya sinenyasan siya ni Simon Pedro at sinabihan, itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba iyon? Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinawsaw. Sagot ni Jesus, nagsawsaw nga siya ng tinapay at binigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, gawin mo kaagad ang dapat mong gawin. Walang sinuman sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon, dahil si Judas ay may hawak ng kanilang salapi. Akala nila'y pinapabili siya ni Jesus ng kailangan nila sa pagdiriwang o kaya'y pinapabigyan niya ng limos ang mga dukha. Pagkatanggap ni Judas ng tinapay, kagad siyang umalis, gabi na noon. So, yun po makikita po natin yung ipapaliwanag ko po mamaya. So, tips ko lang po sa mga nagbabasa ng Bible. So, ganito po para po makita natin yung buong kasaysayan niya. So, makikita po natin dito, pagkabasa po natin, dire-diretso po kasi, yung buong narrative po kasi ng John 13, buo po ito. So, nagkakaroon lang po siya. Pakita ko sa inyo. Hindi masyadong kita. So, nagkakaroon lang po siya ng parang pagkakahiwalay dahil nilagyan ng title. So, pero, ito po yan. Sabi niya, pagkasabi nito. So, pagka medyo baguhan kang reader, may isip ka, ano yung pagkasabi nito? So makikita po natin dito sa 13, meron po siyang title na hinugasan ni Jesus ang mga paa ng alagad. So ito pong event na ito, dito yung paghuhugas sa mga alagad, napakaganda pong halimbawa nito sa mga maliliit na churches.
Napakagandang halimbawa po nito. Ito nga magandang dapat nating gawin. Example kasi ito. Dito kasi pinakita na nagpakumbaba talaga sa kanila ang Panginoon. Kasi hinugasan niya ang paa ng mga alagad. So ang paghuhugas ng paa ay isang trabaho sa kanila ng mababang klase ng trabaho. Tagahugas ng paa. Sa kanila po kasi dahil disyerto, malikabok. So pagdarating po sa bahay ng mga bisita sila, hinuhugasan po talaga ang paa. So isa rin itang honoring sa mga darating na bisita. So matatandaan po natin na si Jesus ay dumating din sa isang inimbitahan siya pero hindi hinugasan ng paa. So dito makikita natin na hindi siya in-honor. So ito po, tingnan po natin, napaka-crucial po nito ng pangyayaring ito. Kasi dito, hinugasan ng paa niya, nagpakumbaba siya dun sa 12, tapos biglang inihayag niya na siya ay ipagkakanulo. So makikita po talaga natin dito. Isipin niyo po yung event. Kumakain kayo. Yung master ninyo, kasi rabbi, master ang tawag sa kanila o teacher. Yung teacher ninyo nagpakumbaba. So nakita nyo na dahil dito po kasi 3 taon silang kasama ni Jesus. 3 taon. Araw at gabi magkakasama sila. Pinakikita niya dito, grabe dito yung kanyang mga himala ang ginawa. Sinuway niya ang bagyo, sumunod sa kanya. Lahat ng may sakit, hindi na po in specific doon kung anong klaseng sakit yun, basta lahat ng may sakit pinagaling. So grabe po yung miraculous talaga yung event na yon. Tapos hinugasan ng paa, nagpakumbaba yung tao, tapos biglang sasabihin, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Hindi po first time to na sinabi niya. Kasi 3 beses na ito. Pero hindi nila masyado pang naintindihan noong time na yan. Naintindihan po nila lubos yung sinabi ng Panginoong Hesus pagkatapos ng pangyayari. Pero noong time na ito, hindi niya naintindihan. So, ito yung nung sinabi niya, tingnan niyo ang galaw ni Simon. Hindi na siya nagtanong ng diretso. Dito kasi isang book ito ni John, pero nire-refer ni John dito na third party siya. So humilig ang isa sa alagad niyang minamahal. So si John the beloved po ito. Lang niya na third person siya, pero siya ang sumulat. Dito sinabi niya, humilig at para itanong kung sino yon. Tapos sabi niya, yung sumausaw, yung ipagsasawsaw ko. Sa kanila po kasi, nakita ko rin po, halos kasing katulad ng nila, ang mga Arabic, halos katulad nila sa pagkain. So may sausawan pala, may deep dishing talaga sila at magsasawsaw. So ang tawag nga namin doon ay kuwit-kuwit kasi kinukuwit namin ganon. So dito po, makikita niya, very crucial na itong time na ito. Tapos, nagkatinginan ang mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang tinutukoy. Katabi noon si Jesus, ang alagad niyang minamahal. Pinento si John ang nagkukwento, tapos nire-refer pa niyang third person siya dito. So nakita na po natin yung event, di ba? So ito na po. So ito na po yung nakita natin yung event. So ito na po yung history na naman niya. So yung sinabi ko kanina, 3 years silang magkakasama, araw at gabi. May kanya-kanya silang buhay, may kanya-kanya silang pangarap. Dito kasi
titingnan muna natin yung ibang side din. Ito kasi sa Bible study namin dahil kokonti lang din yung oras, hindi ko na rin pinakita yung other side. Dito kasi makikita natin na sasabihin ng iba, ginawa talaga yun ni Judas. By the way, ang Judas nga pala ay galing yan, ang ibig sabihin niya sa Hebrew words ay praise. Judas, ibig sabihin praise. So napakaganda po sana ng mga ibig sabihin ng pangalan niya. Pero ngayon, siyempre wala na pong nagpapangalan yan. Kasi pag sabing Judas, hindi na po maganda ang ibig sabihin para sa kanila. Pwedeng sabihin ng iba na ginawa talaga yun ni Judas dahil yun ang nakatala o yun ang dapat maganap. Kasi yun ang prophecy na dapat mamatay ang Panginoong Hesus kasi para sa ating salvation. Yes, tama po yun. Para sa ating salvation. At kaya dapat siyang mamatay. Pero kung titingnan po natin, bakit 3 beses siya sinabi ni Jesus na siya ay ipagkakanulo? Dito po kasi pwede sabihin natin na yun ang papel ni Judas para ang Panginoong Hesus ay mapunta talaga sa sitwasyon na yun. So yun din kasi nung mga pinapanood ko, syempre from the bata pa tayo napapanood na natin, lalo na yung mga gantong summer noon na yung mahal na araw lagi siyang pinapalabas. So dito rin nakikita ko na parang si Judas ay para lang pun. Kung naglalaro kayo ng chess, para lang siyang pun, pakain lang siya. Pero hindi po yun hindi po yun dapat ang papel ni Juan. Pero halimbawa, kung hindi pala yung ginawa ni Judas pala, hindi si Juan. Kung hindi pala yung ginawa ni Judas, sino maghuhuda sa kanya? Sa prophecy ni David, sinasabi doon na ang magkakanulo sa kanya ay ang kaibigan niya, malapit na kaibigan niya na nakakain ng aking tinapay. Hindi lang po si Judas ang kaibigan ng Panginoong Hesus. Napakarami po nila. Diba? From the 500 may 70. Sa 70 may 12. So kasama doon si Judas. Pero hindi po doon sa prophecy na yun, walang pangalan nga po doon Hindi yun na Judas ang Judas ang magkakanulo sa kanya. Wala po doon pangalan. So, pwede rin naman, nasabi din nga nila na hindi ganun kalalim ang relasyon ni Judas at ng Panginoong Hesus. Hindi nga daw tinawag ng Panginoon ni Judas si Hesus, kundi rabbi lang, ibig sabihin teacher lang. So, pwede rin naman. Diba? Marami kasing sanga-sanga din in kwentong ito. So, dito lang ipapakita ko lang yung isang pwedeng dahilan ni Judas kung bakit niya pinagkanulo ang Panginoong Hesus. So, sabi ko kanina, hindi siya basta pun lang dito o pakain lang. Napakahalaga ni Judas sa Panginoong Hesus. Kaya 3 beses niya itong sinabi dahil pag binabawi niya ang binabawi ng Panginoong Hesus si Judas. Sa paanong paraan? Parang ganito. Nung sa Old Testament, si Adan, nung nagkasala si Eva, di ba? Tinanong niya, Adan, kumain ka ba? Alam naman ng Diyos yun na kumain siya, pero tinanong pa rin siya. Bakit? Anong gusto nang mangyari ng Diyos Ama? Gusto ng Diyos Ama na si Adan
ay magsisi o humingi ng paumanhin. Yun po ang gusto niya. So dito ipinapakita, pilit ibinabalik. Alam ng Panginoong Hesus na gagawin ni Judas yun. Pero pilit niyang ibinabalik. Pilit niyang kinukuha si Judas sa kanya, sa kaaway. So dito, bago pa lang 'to mangyari, nakipagkasundo na si Judas sa mga taga-templo. Nakipagkasundo na siya. Nagpasya na siya. Pero mapapansin ninyo dito sa binasa natin, isinausaw dahil kay Judas hawak ng dito pa lang, saka pa lang pumasok mismo si Satan, no? Nang natanggap ni Judas ang tinapay, nung tinanggap pa lang ni Judas ang tinapay, pumasok si Satan. Ito po maring kwento lang ito ng Panginoong Hesus kay John nung time na yon, nung pagkatapos ng pangyayaring ito, nung bumalik po siya, kasi 40 days pa po siya dito eh. Hindi po ito kita ni Juan kasi wala pa naman siyang kakayanang makita si Satan doon. Ang Panginoong Hesus lang po nakita kay Satan doon na pumasok sa katawan niya. So dito po pinapakita po dito, ganun po pagmamahal ng Panginoong Hesus sa atin. Pilit at pilit niya po tayong binabawi. Nakukuha niyo po ba? Pilit at pilit, di ba? Pag nagkakaroon tayo ng kasalanan, diba? Hindi ang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Tinanong si Adan, tinanong si Eva, pero pagdating sa ahas, anong ginawa? Diba? May hatol kaagad. Tayo tinanong pa eh. Si Adan, si Eva tinanong pa. Diba? So ganun din po tayo eh. Hindi naman po pagka nagkaroon agad tayo ng kasalanan, judge kagad eh. Binibigyan pa po tayo ng pagkakataon. So, tuloy po tayo dito. Ito ang kwento ni Judas. Si Judas, ito pa pala, naalala ko lang. May isa pang kung bakit ito daw ay ginawa ni Judas. So pwede rin na kasi nandun sa dinungusan ng pabango ito, nasa John 12. Kumuha naman si Maria ng isang buti ng mamahaling pabango na galing sa dinalisay na nardo at ibinuho sa paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan ang kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak. So napakabango. Ito, lantay kasi, puro ang pabango ito, kaya napakabango. Bakit hindi na lamang ito sinabi? Bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha? Ang pinagbilhan maaring umabot sa 300 salaping pilak. So dito napakagaling ni Judas magkwenta dahil siya nga ang may hawak ng mga pera. Sinabi yun ni Judas hindi dahil siya ay may mas lasakit, kung hindi siya ay magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salpi at madalas niya itong kupitan. So nangungupit dito. So ang samahan kasi nila ng Panginoong Hesus, may pera sila. May pera naman po sila. Hindi naman sila yung dukhang-dukha. May pera po sila na ginagastos. Siyempre kumakain sila. Di ba? Napupunta sila sa mga kung saan dahil nag-evangelize sila. Pag inaabot sila siyempre ng gutom, may pambili sila. So may pera naman po sila. At ito nga yung hawak ni Judas. Dito nakita ko naman dito na yung pera ay entry point lang ng dyablo para ipagkanulo niya. So hindi naman siya po pwede na pumunta siya dun sa
mga tao sa templo na ipagkakanulunan. Magkano? Diba? Kasi nawalang bayad. Diba? Hindi mo po pwede na ipagkanulong mo isang tao tapos wala naman siyang bayad. So, ang pinagkasundo niya dito, titingnan niyo po ito, napaka-importante ito. 30 pieces of silver lang. 30 pieces. So, dito nung time na yon, napakamura po nung 30 pieces na yon. Isipin nyo, ibibigay nyo, ipagkakanulo nyo yung isang hari, isang napakabihasa sa kautusan, gumagawa ng mga himala, nautusan niya kahit ang panahon, ipagkakanulo mo lang ng 30. Kung nakipag-bargaining siya dito, aabot pa to ng 90 o 60 man lang. Pero 30. So dito ko po rin nakikita na hindi lang talaga pera ang dahilan ni Judas. Naging entry point lang yan. So, diretso po tayo. Eto, kung titingnan din po natin dito. So, hindi rin alam talaga ng mga disciple yung pangyayaring yun. Hindi rin alam ng mga disciple. So, wala rin silang idea na si Judas ay nakipagsabwata na sa mga taga-templo na ipagkakanulo siya. Kasi nga, dahil yung sinabi niya, akala nila, dahil si Judas ang may hawak, gawin mo na kaagad ang dapat mong gawin. So, nung una, nakikita ko dito na parang si Jesus pa nga ang nagtulak sa kanya na gawin mo na ang dapat mong gawin. Diba? Kung iisipin natin, diba? O halimbawa pala, kung hindi ito ginawa ni Judas, sino ang gagawa? Marami ang pwedeng gumawa sa Panginoong Hesus noon. Hindi dapat, kung hindi si Judas, hindi siya pinagkanulo ni Judas, mangyayari pa rin po ito. Kasi yun ang nakatala. Yun ang prophecy sa kanya. So, mangyayari pa rin talaga na mamamatay ang Panginoong Hesus. Pero hindi si Judas. Doon po nagigrave yung puso ng Panginoong Hesus na hindi dapat tong si Judas. Kasi mahal ko to eh. Hindi ito basta pakain lang. Diba? Kaya sinabi ko po kanina na binabawi niya si Judas. Kaya 3 beses niya itong sinabi, binabawi niya si Judas. Kasi pag ginawa niya ito, wala ka nang babalikan. Sinabi niya, diba, pag ginawa mo ito, wala ka nang babalikan. Kaya binabawi niya si Judas, wala ka nang babalikan. Pag umuwi ka sa pamilya mo, damay ang pamilya mo, pinahiya mo ang pamilya mo. Kasi hinayaan po si Judas dito na sumama sa Panginoon. Tapos ginawa yung ganun. Hindi na siya makakabalik sa pamilya niya. Tapos kung babalik naman siya dun sa 12 disciple, yari din siya. Si isang disciple nila na si Simon na makabayan, yari siya kay Simon. Si Pedro, may dalang itak si Pedro eh. Di ba nung hinuli ang Panginoong Hesus, may dala siyang itak. Yari siya. So doon sinasabi, kaya pilit niyang kinukuha, pilit niyang binabalik si Judas, dahil pag ginawa mo ito, wala ka nang babalikan. Diba? Dito, kung hindi ito ginawa ni Judas, magtutuloy-tuloy pa rin ang patuloy pa rin, hindi doon sa basta doon matitigil.
So, eto na po tayo. Dumako na po tayo sa ano ang pwedeng maging dahilan ni Judas bakit niya ito ginawa. So, dito dito hindi pa rin naiisip ng mga disciple yung hindi pa rin nila naiintindihan na magiging hari ang Panginoon, hindi so ganito, ang akala ng mga disciple na magiging hari ang Panginoon ay doon sa Israel. So naniniwala sila na ang Panginoon darating ang oras na magiging hari ng Israel. Yes, tama naman. Hari siya ng mga hari. Pero hindi siya basta hari lang ng Israel. So makikita po natin sa kwento ng Mark 10:35. So hindi ko na po babasahin. Doon sa Mark 10:35, maging kay Matthew sa Matthew 20:20, lumapit pa doon sina Santiago at Juan at ginamit pa nila doon yung kanilang nanay. Ang sabi po nila, yung nasabi ng nanay, yung anak ko, kapag hari ka na, paupuin mo yung isa sa kaliwa, yung isa sa kanan. Nagalit doon yung mga disciple. Ang sama siguro ng tingin nila. Gumamit pa sila ng padrino. Ginamit pa nila yung kanilang nanay. Diba? Sabi siguro itong dalawang to, si Pedro, napakainitin ng ulo. Sigurado si Pedro dito, ang init ng ulo dun sa dalawang yun. Ginamit mo pa yung nanay mo para sabihin na ang isa, yun kasi ang inaakala nila na magiging hari. So dito, ito na yung gusto kong ihatid sa inyo. So ang haba ng aking pasakalye, no? So kailangan po kasi para maintindihan natin ang buong kwento ng Biblia. So ito na yung pwedeng isang malaking dahilan ni Judas na bakit niya ipinagkanulo ang Panginoong Hesus. Gusto ni Judas maging hari ang Panginoong Hesus sa Israel nung time na yon. Bakit? Kaya po bumalik ako doon sa history ng Old and New dahil prinapisay na dapat ay prinapisay doon na darating ang magiging hari ng mga Hudyo. Sino pang una nakaalam? Di ba yung mga sinabi ko po kanina, tatlong Magi o tatlong matatalino. Hindi po yung tatlong hari. Kung bakit kasi sa kanta natin tuwing Pasko, tatlong hari, nagsidalaw ang tatlong hari. Hindi po tatlong hari yun. Ano po yun? Sa book ni Daniel, mababasa ninyo po doon. Mga sila, tawag, sandali ha. Mga matatalinong tao. Ezekiel, Daniel. So, astrologo. Yun po ang nila doon. Sumagot ang mga astrologo. So, yun po yung mga bumabasa ng mga bituin. Astrologo po yun. Or matatalinong tao or Magi po kasi sa words nila yun, Magi, matatalino, o ngayon mga scientist yun, astrologo. So yun po yun, hindi po yung tatlong hari. So doon, yun pa, tatlong hari pa yung unang nakaalam na darating ang magiging hari ng mga Hudyo. So kaya po
pinatay doon ni Herodes yung mga batang 2 taon pababa. Kasi magiging hari nga ng Hudyo. Hari siya. Di ba? So, balik po tayo doon sa ito po. Napakalaking dahilan ni Judas ay gusto niyang maging hari. Ginigipit niya ang Panginoong Hesus para lumaban. Ginigipit niya? Opo, gusto niyang gipitin ang Panginoong Hesus para lumaban at mag-aklas sila. So kung ginawa ito ng Panginoong Hesus, lahat ng naniwala sa Kanya magsisibalikan. Diba doon sa kwento na hindi nila naintindihan ng Panginoong Hesus, nag-alisan sila. So back out sila. Diba? Nung sinabi ng Panginoong Hesus na, diba, ikaw yung Misaya. Yes, ikaw yung Misaya. Opo, Misaya siya. Pero ang gusto ng mga tao maging Misaya siya as a political Misaya. So parang katulad nila David, nila Solomon. Political Misaya. Pero nung sinabi ng Panginoong Hesus, di ba gusto ng maging Misaya? Pero nung sinabi ng Panginoong Hesus na kapag sinampal ka sa kaliwa, iharap mo yung kanan. So ito yung gusto nila maging hari. Na kapag sinampal ka sa kaliwa, iharap mo yung kanan. Kapag kinuha nila ang yung balabal, bigay mo yung buong damit. Yun ba gusto nila maging hari? Hindi pala lalaban. So, bakit ko yun nasabi? Nung dinakip na ang Panginoong Hesus, hinihayag, hinugasan. Ito ang pagdakip sa Panginoon. Pagkatapos ng nalangin at umalis, so si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. Ito. Sino ang hinahanap ninyo? O tinanong pa. Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. At sinabi, ako iyon. Si Judas na nagkanulo sa kanya ay kaharap nila noon nang sabihin ni Jesus na ako yun. Napaurong sila at bumagsak sa lupa. So dito po grabe yung tapang ng Panginoong Hesus. Huhulihin ka na tapos hinarap mo pa. So dito kasi nanalangin muna siya na walang mapapahamak sa lahat ng ibinigay mo sa akin, sabi niya sa Ama. Sa Diyos Ama. Kaya po hinarap niya. Sabi niya, ito muli, sino ba ang hinahanap niyo? Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyong ako yun. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito, sa gayon natupad ang kanyang sinabi sa Ama. Walang mapahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin. So, hindi na po kasama dito si Judas dahil nagpasya na po siya. Kaya napahamak pa rin po dito si Judas. Diba? Yun ang ang dasal niya. Kaya dito po makikita po natin na hindi po talaga si Judas pakain lang. Hindi po si Judas parang pun lang, or hindi sinilang si Judas para siya ay maghudas sa Panginoong Hesus. So hindi po yun yung nakatala sa palad niya na yun ang kapupuntahan niya. Dito makikita po natin ang tapang ng Panginoong Hesus. So kaya po dapat dun sa mga believers, kung lalo na kung believer ka, so kung hindi mo pa oras na mamatay, o kung hindi mo pa oras, huwag kang barubal gumalaw. Ingatan mo yung sarili mo. Ngayon kung oras mo na talaga, oras mo na. Diba? Dito kasi makikita natin, ang daming beses na gusto siyang batuhin. Pero, tumatakas siya. Hinaharangan siya ng mga disciple upang makatakas. Nasa loob pa ng templo yun, pero nakakatakas. Doon po makikita na
Grabe, parang palos. Kasi nga, hindi pa niya oras eh. Pero dito, oras na niya. Kaya sinabi po dito, at gabi na noon. Nung pinagkanulo siya. At gabi na noon. So sabi niya, darating ang gabi na wala ka nang magagawa. So yun, dun po tayo. Pag dumating na ang gabi at wala na tayong magawa, harapin na po natin ang katotohanan. Pero kung hindi pa naman talaga, mag-ingat-ingat po tayo. Lalo na po sa panahon ngayon. So dito, makikita po natin na humarap si Judas. Kung talagang pera lang yung dahilan mo, tagahawa ka ng tagahawa ka ng salapi. Nasa iyo ang pera. Tapos meron ka pang 30, bakit ka pa pumunta ron? Kumakausap natin si Judas. Judas, bakit ka po bumalik? Anong gusto mo? Dito kasi makikita natin na bumalik si Judas, gusto niyang makita kung anong gagawin ng Panginoong Hesus. Kung lalaban ba ito o ano. Kasi pag lumaban siya, lahat ng umalis noon, babalik sigurado. Ang dami pong bumalik. Ang daming naniwala sa kanya. Kaya nga silos na silos ang mga taga-templo eh. Dahil nawawala na sila ng believer. Napupunta na sa Panginoong Hesus. Kaya nagpasya silang ipapatay ang Panginoong Hesus. Hindi dahil sa mga ginagawa ng Panginoon. Sinong ayaw nung ang nakakapagpagaling ng may sakit? Diba? Kaya po napakahirap na ang kasalanan mo ay pride. Pride po kasi yun eh. Yung ginawa ng mga taga-templo na yun. Ngayon naman, itong sa kaso ni Judas, bakit siya bumalik? Pinagkanulong mo na isang tao. Gustong makita ni Judas kung anong gagawin ng Panginoong Hesus. Diba para siyang nagnakaw. Halimbawa, nagnakaw ka. Nung nagnakaw ka ng TV flat screen. Diba? Tapos, pagkanakaw mo, dinala mo sa likod ng bahay, tiningnan mo kung anong magiging reaksyon ng may-ari. Nung nalaman ng may-ari na nawawala yung TV niya na ninakaw, nanakaw yung TV ko, sige, okay lang yun. O saka ka palang alis. Ngayon, pero kung nagalit siya, nanakaw yung TV, bakit? Nanakaw. Sinong nagnakaw? Ano ba yan? Bakit ninakaw? So, ang gagawin mo, ibabalik mo. Kasi nga, naapektuhan siya, naapektuhan yung may-ari na mahalaga pala sa kanya yung TV. So, ganun po ang sitwasyon ni Judas. After niyang ipagkanulo ang Panginoon Hesus, bumalik pa siya. So, dito kasi gusto niyang makita. So, bakit? Bakit? Anong pwedeng dahilan? Sinabi ko po kanina, 3 taon silang magkakasama. Sa 3 taong yun, may kanya-kanya silang pangarap sa buhay. Yes. 3 years. Tapos after 3 taon na pagsama-sama namin, anong kahinat na namin? Wala lang. Umaasa kami magiging hari ka ng Israel. Ililigtas mo kami sa Roma. Tapos wala lang to. Paano ko nasabing wala lang? Kasi yun kasi ang iniisip po nung panahong yun. So ngayon iba na siyempre. Pero bumabalik po tayo sa time na yun. Anong gusto niya? Diba? Wala lang to. 3 years na to. Umalis ako sa bahay. Umalis ako sa ito kasi si Judas po. Ang lugar niya ay na taga city siya. Taga city siya. Maari itong si Judas. Meron din itong kaya sa buhay. Tapos 3 years, iniwan ko yung pamilya ko doon. Wala lang mangyayari. So, ang gusto ni Judas, ipitin si Jesus at lalaban sila. So, gusto niyang, kung lumaban ang Panginoong Jesus, ang sasabihin niya sa mga disciple,
O ano? Anong ginawa nyo? Wala kayong ginawa, di ba? Kung hindi ko pa ito ginawa, hindi magiging hari si Jesus. Yun po ang sasabihin niya sa mga disciple. Kung lumaban ang Panginoong Jesus at naging hari nga siya nung time na yun. Pero hindi naman po yun ang balak ng Panginoong Jesus eh. Yes, gusto siya lang iligtas. Iligtas po sila sa kamatayan. So ganun din po ang sitwasyon natin ngayon. Gusto po tayong iligtas ng Panginoong Hesus. Iligtas po tayo sa kamatayan. So dito po na makikita natin ang application din po nung ginawa ni Judas na yon. Iba ang gusto ng Panginoon sa gusto natin. Iba ang gusto ng Panginoon sa gusto natin. Diba? Diba? Gusto ni Judas ipakita sa mga disciple na wala kayong ginawa. Kung hindi ko ito ginawa, hindi siya magiging hari. And then, nung ginawa niya yon, ayun, hindi lumaban ng Panginoong Hesus. So, anong ginawa ni Judas? Doon siya nagsisi nung time na yon. Ano nga ba yung... nung napanood ko yun, ang iniisip ko lang, nakonsensya siya. Yes, tama, nakonsensya siya. Nakonsensya sa ginawa. Ang iniisip ko nung time na yon, na ang akala ni Judas ay kakausapin lang si Jesus ng mga taga-templo. Kakausapin ng palihim. Kasi sabi nung sa napanood ko noon na sali na sa Tagalog, nakakausapin namin ang rabbi mo, ang teacher mo, kakausapin lang. So dalhin mo siya sa atin. Magkano? Di ba? Ganun ang ano. Dalhin mo dito ang rabbi mo at kakausapin namin siya. So magkano? 30 pieces. So deal. Parang ganun. Pero hindi po pala yun. Nung naging Kristiyano ako, lumawak. Nagbasa ako ng basa, nakinig ako ng nakinig. So, hindi po pala ganun lang yun. Hindi pala ganun ang gusto talagang mangyari ni Judas. Meron si Judas na sariling kagustuhan at yun ang gusto niyang mangyari. Now, which is hindi naman yun ang gusto ng Panginoon. Diba? Marami sa buhay natin na gusto lang natin, hindi gusto ng Panginoon. Hindi gusto ng Diyos. So, 3 years, marami po tayong, hindi lang 3 years ang masasayang sa atin. Hindi lang po 3 years ang masasayang sa atin kung lalaban tayo sa kagustuhan ni Jesus. O kung susunod naman tayo, itong mga disciple na ito, 3 years nilang kasama ang Panginoong Hesus, hindi sayang yung 3 years nila. Bakit? Ang dami nang nalaman. Tingnan po natin ang mga disciple ngayon. Kahit po mga pinatay sila, nagkalat sila nung time na yon, nung pinipersecute na sila, kahit nung una si Saul o si Paul, pinersecute sila, nagkalat sila, pero naibalik sila dahil sa ginawa ni Paul, bumalik sila, naging tumapang sila. Dito po natin makikita na naintindihan na ng mga disciple yung hindi paglaban ni Jesus. At dito ko rin po ipapaliwanag. Nakalimutan ko ipaliwanag. Dito ko naman sa mga 3 beses niyang sinabi na ipagkakanulo siya. 3 beses 3 beses niyang sinabi ipagkakanulo siya. Pero sinasabi niya na mamamatay siya pero mabubuhay. So dito ko po napagtanto na hindi talaga nila naintindihan kung anong gustong ibig sabihin ng Panginoong Hesus. Mabubuhay ako after 3 days. Hindi po naintindihan yon. Kaya nung linggo,
Biyernes. Kasi ang bilang po sa kanila sa gabi sila sa atin sa umaga. Kaya linggo ng umaga. Linggo po ng umaga. Sino ang nauna pa? Mas naniwala pa sa kanila si Maria Magdalena. Si Maria Magdala. Siya yung unang tumingin. Tapos nung sinabi ni Magdala kay Peter, siyempre si Pedro, yung pinuno na wala ng Panginoong Hesus sinabi niya, hindi sila naniwala. Hindi sila naniwala ang buhay. Kaya tumakbo rin sila. Takbo sila. Pagtingin dun, wala nga. Diba? Kung nung una pa lang naniwala silang mabubuhay, hindi sana sila ganun katakot. Pinagkanulupa nga ni Pedro na hindi niya kilala. Kasi nga natatakot sila. Kasi nga hindi pa nila lubusang nalalaman. After nung event lang na yun, sa kanilang nilaman. At nung nabuhay ang Panginoon, 40 days pa nilang nakasama, marahil doon kinausap sila, sinabi lahat ng ganito, and then tumapang sila. So doon pa lang nila lubos na naintindihan lahat ng nakasulat bago mamatay ang Panginoong Hesus. Doon pa lang nila naintindihan na oo nga, tama, mabubuhay siya. Sabihin natin kung halimbawa pa lang humingi ng tawad si Judas. Kung humingi ng tawad, yes, patatawarin. Hindi nga lang niya ginawa. Pero patatawarin siya. Nakakasiguro ako. Ganun mapagmahal ang Diyos natin. Ganun mapagmahal ang Diyos natin. Patatawarin po tayo basta lumapit lang po tayo sa Kanya. Anumang laki ng kasalanan natin, pinagkanulo. So, eto pala yung gusto ko ring sabihin, no? So, tatapusin ko. Malapit na po tayong matapos. Salamat po sa mga nanonood. Halimbawa, ito po kasi kung yun talaga yung papel ni Judas, di sana si Judas hero ng mga Christian. Opo. Kung yun talaga yung papel ni Judas, di dapat hero siya. Kasi bakit? Kasi kung hindi namatay ang Panginoong Hesus, di wala sana tayong salvation. Ang mga Christian walang salvation. Kasi bakit? Dahil pag namatay lang ang Panginoong Hesus, natubos lang tayo ng kanyang dugo, dahil sa mga sugat niya, kaya tayo gumaling. Di, kung yun talaga yung kapalaran ni Judas, di sana hero natin siya. Kasi kung hindi niya yung ginawa, hindi mamatay ang Panginoong Hesus. So doon po natin makikita na hindi po pakain, hindi po yun talaga yung kapatutunguhan ni Judas na kapahamakan. Hindi po yun. May gagawa at may gagawa nun. Kung hindi si Judas, may gagawang ibang tao. Dahil maraming pinakain ng Panginoong Hesus. At maraming nagalit din sa kanya. Kasi nga ayaw niyang lumaban. So, sila, yung mga hindi naniwala sa Panginoong Hesus, ang sa kanya. Gusto ko namin maging hari pero ayaw mo. Ayan. O kaya yung talagang may kailangan dahil noong time na yan, maraming mahirap. So 30 pieces of silver, malaking halaga noong time na yun. So maraming pwede ito. Pero kung pera lang, si Judas, hindi po siguro. No? So, salamat po muli. At kung naabot nyo po kung pinanood nyo po ng buo ang aking pag-share sa inyo about dito sa kay Judas at sa Panginoong Hesus, maraming salamat po. At God bless po sa inyo. So, shout out po sa aking mga kababayan dyan sa
sa Kuwait, yung aking mga kapatiran dyan sa Saudi, Psalms 23, CMI. So, mga pioneer, love, joy, and peace. So, lahat ng ang bunga ng Holy Spirit, goodness, tapos of course sa patient galing kami. At shoutout nga pala kay Pastor Bong Pulsutin. So praise God. At magaling na siya. Nagka-COVID po rin kasi siya. So napakatagal po namin kasama yan si Pastor Bong, maging kay Daddy at kay Mami. So salamat po sa buhay ninyo, dahil kung hindi sa pagtsatsaga ninyo, hindi rin ako magkakaroon ng lakas ng loob na mag-share ng ganito. Alam ko po na maraming hindi maniniwala, pero salamat sa maniniwala at makikinig, manunod ng video ito. At sa akin din siyempre dito sa Pilipinas, sa Kawayan. At salamat din sa mga kapatiran ng church namin dito, si The Deliverer total na ako. The Deliverer pa yan. So salamat po dito sa church namin dito sa Bacolod. So sa aming pastora, kay Pastora Luz, siyempre nagpapasalamat din kami, kaya nagpapasalamat ako mismo kay Pastor Edo. So alam ko na kasama mo na ang Panginoong Hesus dyan. So salamat sa buhay mo. At sa mga nasa Kuwait ngayon, so yun din po, salamat din sa Diyos, sa aking kapatid. Nagka-COVID din po sila doon, dalawa ni Ate Maer. So salamat na lang po talaga at hindi pa rin pinahintulot ng Diyos na kunin sila. Dahil siyempre may asma po kasi ang kapatid ko, tapos pag napapagod siya, may asma siya, nahihirapan na nga siyang huminga lalo na kung may COVID. Ang COVID, ang tinitira talaga niya ng oxygen sa katawan natin. So salamat sa buhay buhay ng amo nila doon. Hindi naman din ganun ibig sabihin kakuripot, pinagamot naman din sila, kaya lang medyo natagalan. So ang sabi ko nga sa kapatid ko, dalawa lang yan, either ikaw mamatay o yung COVID na ang mamatay sa katawan mo. So praise the Lord, dahil buhay pa naman sila. So shoutout po dyan sa mga nandyan, ng mga kababayan ko, mga taga-Kabulihan, Pitogo, Quezon, at na nasa Kuwait. So shoutout po. Tapos sa aking mga North Star na mga kasama ko dati sa trabaho, so nagpapa-shoutout din sila dyan kay Singkit, kay Gravan. So sa aking paring si Papa Ian. So shoutout po kay Boss Nuts, shoutout. So maraming salamat po siyempre sa Team Matatag, kay Boss Josakar, tapos kay Sir Akin, kay Boss Shan, kay Ma'am Ahito. So salamat sa buhay nila, at pagpalain po kayo ng Diyos na inyong pinagsisilbihan. So lalo na po kay Sir Akin, at nasaan ba si Sir Akin, ay either Korea o Japan. So nag-leading ko din siya sa Diyos. So saktuhin ko na nga ito isang oras para naman may mahaba akong video. So okay yung aking holder na. So ayan, may nag-ingay na naman ako. So naman yata ang daga doon. So dito po kasi nakahapon sa Mainyog. So pag yung daga, natatakot sila manipad, either daga or tao na magnanakaw. Tama, may video kita kung magnanakaw ka dyan. So gusto ko lang pong gawing isang oras to. So pwedeng paalam na po sa inyo lahat. Alam ko kanina pa ninyo ito. So nako, hindi na po tayo nakapag-pray, pero Lord, salamat sa Diyos. Salamat to God. Salamat sa iyong
pagbigay ng wisdom upang pag-aralan nga po ito. So marami pa akong dapat ayusin lalo sa editing. So pero ayaw ko muna mag-edit ngayon, kailangan ko po kasi ng mahabang oras. So ayun, sakto, nakasang oras na ako. Praise God, praise God, praise God.